Pero inay, itay, maawa naman po kayo sa akin. Bakit? Bakit kailangan niyo kong ibenta kay senyor? Anak po ninyo ko. Hindi ako hayop na maaari niyong pagkakitaan. Hindi ako pwedeng pambayad na lamang ng utang. Inay, nagmamakaawa po ko sa inyo. Bata pa po ako. Napakarami ko pong pangarap. Alam niyo yan, hindi ba? Alam niyo yan. Kung ganun, bakit ganito? Yan ang pagmamakaawa nitong si Sofia sa kanyang mga magulang. Batang-bata pa itong si Sofia. Napakarami pa nga niyang pangarap. At dahil lamang sa pagkakautang ng kanyang mga magulang, siya mismo ang ibabayad ng mga ito sa isang matandang mayaman. Maaaring mali ang bagay na ito. Pero ang masakit dyan, mismong mga magulang niya ang nagpasya at sang-ayon dito ang kanyang mga kapatid. Sofia naman, wag naman makitid sana ang isipan mo. Sofia, mag-isip ka. Napakayaman ni Don Alfredo. Buhay reyna ka doon kung tutuusin. Ang totoo niya, nakakainggit ka. Ayaw mo nun? Sa ganitong paraan, gaganda ang buhay mo, nakatulong ka pa sa ating pamilya. Hindi ba? Alam mo kung ako'y dalaga pa? Sana'y ako na nga lamang eh. Ako na lamang ang magpepresenta. Kaso hindi naman pwede. May mga anak na ako. Maedad na ako. Kung ako sa'yo, huwag ka nang mag-inarte. Maging practical ka sa buhay mo. Yan ang sabi ng kanyang ate. Ang tugon pa ng kanyang ina, anak naman, maawa ka naman sa amin ng iyong itay. Patanda na kami. Marami na kaming iniindang masakit sa katawan. Pagod na kaming magbayad ng mga pagkakautang na yan. Hindi ba't alam mo naman kung saan ginamit ang perang iyon? Hindi ba? Para iyon sa iyong ama. Dahil nagkaroon nga siya ng karamdaman. Napakaraming kailangang bayaran sa ospital. Nang dahil sa kanyang pagkakasakit, nawalan tayo ng sapat na income. Anak naman, dapat nga'y magpasalamat ka pa dahil napakaswerte natin. Dahil payag siya. Payag itong si senyor na tanggapin ka bilang kabayaran sa lahat ng mga pagkakautang namin. Diba? Hindi ba't ang nais mo'y makatulong sa ating pamilya? Ito na yun. Ito na yun. Yan ang sabi ng ina ni Sofia. Halos bingi na itong si Sofia sa dami ng sinasabi ng kanyang mga magulang at mga kapatid na para sa kanya ay wala namang saysay. Naniniwala nga ito na walang katarungan ang gagawin sa kanya ng mga ito. Ang tanong, ano ang kanyang gagawin bago ang araw ng kanyang kasal? Kung siya ay tatakas, saan naman siya makakarating? Kung siya ay magtatago, saan naman siya pupunta? Siguradong mahahanap agad siya, lalong-lalo na itong si Don Alfredo ay sadyang mayaman at kilala. Binabalot ng takot itong puso ni Sofia dahil mismong siya hindi niya naman buong kilala ang lalaking iyon. Anong malay niya kung anong gagawin sa kanya ng lalaking iyon? Labis na ngang nahihirapan itong si Sofia. Pero anong kanyang gagawin? Banday sarado nga ito. Halos araw-araw, kahit hanggang gabi. Palapit ng palapit ang araw ng kanyang kasal. Hanggang dumating na nga ang araw ng Lunes, nakahanda na ang lahat ng kanyang mga damit, ang lahat ng kanyang mga gamit. Ipinaghanda na nga siya ng kanyang mga magulang na para bang excited pa. Lumuha man siya ng dugo ngayon, wala na nga siyang magagawa pa. Hindi pa man nagsisimula ang seremonyas, ubos na ang kanyang pag-asa. Malapit nang mag-alas 10, maya-maya may dumating na isang mamahaling kotse at sinundo na nga sila. Aba, pagdating pa lamang sa munisipyo, ngiting aso na ang 60 anyos na matanda na tila ba naglalaway dito kay Sofia. Agad silang naikasal sa tulong ng mayor ng bayan nga nila
at halatang awang-awa ito kay Sofia. Sumasang-ayon man itong si Sofia sa lahat ng sabihin nga nitong si Mayor, baka sa kanyang mukha na hindi niya ginusto ang bagay na ito. Napakabilis ng takbo ng oras noon. Itong si Sofia, hindi na nga niya alam kung ano pa nga bang sunod na nangyari. Doon sa reception hall, isang mamahaling restaurant nga ang nakalaan para sa kanila. Napakaganda ng lugar na iyon. Kaya lang, hindi para mag-enjoy itong si Sofia. Paano ba naman? Sa hawak pa lamang sa kanyang kamay ng matanda? Sa bawat tingin pa lamang sa kanya ay sadyang kakaiba na. Nandidiri na nga itong si Sofia. Alam niyo ba kung ano pang mas nakakasuka? Nakita ni Sofia nang tumanggap ng tseke mula sa matandang ito ang kanyang mga magulang. Ang lagay pala'y bayad na nga sila sa utang, binayaran pa sila ng matanda ng malaking halaga ng pera para lamang makasal nga ang matandang ito sa kaawa-awang dalaga. Si Sofia, hindi na nga kinausap pa ang kanyang mga magulang, maging ang kanyang mga kapatid. Ni wala nga siyang kaganaganang kumain. Maya-maya pa, ang sabi niya, ang nais na lamang niya ay ang siya ay makauwi. Labis ang kanyang galit sa kanyang mga magulang. Kitang-kita niya kung paanong mag-enjoy ang mga ito sa party noong araw na iyon. Kung makaindak ang kanyang ina, kung makasayaw ang kanyang ama. Laklak lang dito, laklak lang dyan ang kanyang mga kapatid. Ngayon, magsisimula na ang mas matinding pagkasuklam niya sa kanyang sariling pamilya. Ang pamilyang tumalikod sa kanya, ang pamilyang pinabayaan siya, ang pamilyang isinakripisyo siya kapalit ng pera. Nakakalungkot dahil sa buong buhay niya, ito ang mismong pamilya na nais niyang laanan ng mas magandang buhay gamit ang kanyang sariling kakayanan. Habang sila ay nasa biyahe na sa loob ng magarang kotseng iyon, panay ang tingin sa kanya ng matanda mula ulo hanggang paa. Hinahawakan nga siya sa hita. Sinusubukan siyang yakapin pero bawat iwas niya, nanlilisik ang mga mata nito. Ay, napaka-arte mo naman. Magkano bang gusto mo? 1,000,000? 20,000,000? Ha? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iyon. Kung tutuusin, napakaswerte mo. Alam mo, huwag ka nang mag-inarte. Ipinapangako ko sa iyo, wala kang pagsisisihan sa piling ko. Wala kang ibang kailangang gawin. Buhay Reyna ka sa buhay ko, sa bahay ko. Bigyan mo lang ako ng anak. Yun lang. Anong klase ba ng babae ka? Sa dami kong nakilala, ikaw ang pinakamaarte sa lahat. Isipin mo, maging practical ka. Gamitin mo yung utak mo. Kahit magpustahan pa tayo, kahit na kailan, hindi mo nakita o na-imagine ang sarili mo na magsuot ng ganyan kagarang damit, hindi ba? Ng ganyan kagarang alahas? Makasakay sa ganitong klase ng kotse? Hindi. Pero dahil sa akin, nakamit mo ang mga bagay na ito. Maging mapagpasalamat ka man lang, hindi ba? Simple lang. Ibigay mo ang gusto ko. Huwag mo lang akong masyadong galitin. Okay na yun. Hindi naman mahirap, hindi ba? Yan ang sabi ni Don Alfredo. Maya-maya pa ay pumasok na nga ang kanilang magarang kotse sa isang napakalaking gate. Tumambad kay Sofia ang napakalaking mansyon. May fountain pa sa harapan. May malawak na swimming pool pa sa likuran. Pagbaba ng kotse, sumalubong din sa kanila ang napakaraming maid. Ang totoo niyan, para talaga siyang nananaginip. Nakakalungkot lang talaga dahil ito na nga ang simula ng kanyang panibagong buhay. Ang buhay na wala nang balikan pa. Wala nang pag-asang makaalis pa nga siya sa lugar na ito. Ang paraisong lugar na iyon, ang kanyang magiging impyerno. Ma'am, welcome po sa inyong bagong tahanan. Ako po si Manang Lydia. Ako po ang mayordoma dito.
At siya naman po si Alicia, ang inyong personal maid. Kapag kailangan niyo po kami, tawagin niyo lamang po kami. Yan ang salubong ng matandang babae dito kay Sofia. Si Sofia, hindi na nga namamalayang panay pala ang tulo ng luha sa kanyang mga mata. Agad naman siyang tinulungan itong si Alicia. Ginabayan patungo sa kwarto nga nito. Ipinabuhat din ni Alicia ang lahat ng mga gamit sa iba pang mga maid. Palibhasa wala ng choice, lumakad na nga lamang din si Sofia nang hindi man lamang lumilingon sa kanyang asawa. Nang makapasok na nga sa kwarto itong si Sofia, niyakap nga siya ng kanyang personal maid na si Alicia. Awang-awa ang kasambahay na ito sa kanya dahil bakas talaga ang kalungkutan at galit sa kanyang mukha. Bilang inyong personal maid, hayaan niyo po kong tulungan kayo. Kumalma po kayo. Tumahan na po kayo, ma'am. Alam ko na wala po ako sa tamang posisyon para pagsabihan kayo o sabihin sa inyong mga bagay na ito. Ma'am, isipin niyo po. Wala na po kayong pagpipilian pa. Alam niyo, ma'am, hindi naman po sa pinapagaan ko lamang ang inyong loob, pero ito pong sasabihin ko ay totoo. Mabait naman po talaga si Sir. Basta handa niyo pong sundin ang kanyang mga sinasabi, wala pong problema. Alam niyo, ma'am, buhay reyna po kayo dito. Tiyak, milyonarya pa kayo o baka nga bilyonarya pa. Ma'am, isipin po ninyo, kayo bilang asawa, kayo bilang kabiyak, lahat ng mga pag-aari niya, kayo na ang kahati, kasosyo. Ang mga bagay na iyan ay usaping pera lamang. May mga pagkakataon lang po talagang napaka-istrikto po niya. Pero kahit na kailan, hindi ko po nabalita ang meron siyang sinaktan ng pisikal. Ma'am, tumahan na po kayo. Yan ang sabi ni Alicia. Pero ang tugon ni Sofia, bakit? Bakit ganyan kayo magsalita? Para bang ang dami niyong alam? Ano bang alam mo? Ano bang alam mo sa sitwasyon ko ngayon? Ha? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. May dapat ba akong malaman? Sabihin mo, Alicia. Pang-ilan ba akong babaeng naiuwi na dito? Dahil para bang, alam mo na, ang aking nararamdaman. Para bang gamay na gamay mo na ang sitwasyong ito. Parang hindi ito ang kauna-unahang pagkakataong nangyari ito sa mansyon na ito. Na ano? Na parang simple lang ang lahat? Ha? Nasira ang lahat ng pangarap ko. Ibinenta ako ng sarili kong pamilya. Simple lang yun? Ha? Ang nais mo'y tumahan ako. Ang nais mo'y kumalma ako. Paano? Nakikita ko kung paano nag-enjoy sa parting iyon ng mga magulang ko. Habang alam nila na halos ibinenta nila ako sa matandang yon sa malaking halaga ng pera. Pera lamang ba ang katapat ng isang anak? Sabihin mo, Alicia. Yan ang sabi ni Sofia. Pero ang sinabi ni Alicia ang halos gumulantang dito kay Sofia. Bahagyang lumayo at tumalikod itong si Alicia dito kay Sofia at sa kanya sinabi ang buong katotohanan. Ma'am, buhat po ng pumanaw ang asawa ni Senyor. Napakarami na pong babae ang labas-pasok sa mansyong ito. Pero lahat yon, hindi naman po pinakasalan ni Senyor dahil maedad na rin po sila. Sabihin niyo nga po, kung si Senyor ay medyo bata-bata pa, may pag-asa po bang mahalin niyo po siya? Magustuhan niyo po siya? Lahat naman po tayo ay maaaring magmahal, umibig. Pero parang napakalabong mangyari na mahalin mo ang isang taong nung kasal mo na nga lamang nakilala, hindi ba? Alam naman po natin pareho, ma'am. Hindi niya po kayo gusto.
Hindi niya po kayo mahal. Kailangan niya lang po kayo. Ang nais niya lang, kaya kayo pinakasalan dahil bata-bata pa po kayo. Ang nais niya lamang talaga ay magkaroon siya ng supling, ng anak. Yun po kasi ang kanyang pangarap. Bagay na hindi mabibili ng pera. Para sa akin, ma'am, lahat ng lalaki pare-pareho lang, mayaman man yan o mahirap. Malaking bagay para sa kanila ang magkaroon ng isang anak. Kahit isa lang. Ang problema kay senyor, kahit marami siyang naging babae noon, pera lamang ang habol sa kanya. Kahit pasabihing may nangyayari sa kanila, hindi yun magbubunga dahil ang mga babaeng yun umiinom ng iba't ibang mga gamot upang hindi mabuntis. Palibhasa hindi kasal kaya malakas ang loob. Walang habol, ika nga. Pero kayo, iba po ang sitwasyon ninyo, ma'am. Sana po'y nauunawaan niyo ko. Ngayon, alam na nga ni Sofia ang buong katotohanan. Mabuti na nga lamang at mabuti ang loob ng kanyang personal assistant, si Alicia. Iniisip niya kung ibang tao ang napatoka sa kanya, maaaring hindi niya iyon malalaman. Mabait din naman si Mayordoma, si Lydia. Tulong si Lydia at Alicia upang mapayuhan at malaman nitong si Sofia ang mga bagay na dapat niyang gawin. Kahit papaano, tumitibay naman ang loob nitong si Sofia sa bawat payo ni Aling Lydia at nitong si Alicia. Kaya lang, pagdating sa usapang pamilya, bato na ang kanyang puso. At ito ang mas nagpapalaab ng kanyang kagustuhang mas makasurvive sa buhay na ito. Hanggang isang gabi, pumasok nga siya sa banyo. At doon, kanyang napag-isip-isip. Tiningnan niya ang kabuuan ng kanyang kwarto at nasabing, napakalawak nito. Di hamak na mas malawak pa ang kanyang kwarto kumpara sa kanilang buong bahay. Sa loob ng isang malaking cabinet, napakaraming damit, sukat na sukat sa kanya. May pambahay, may panggala, may pang-party, may pang-formal occasions. Napakaraming brand ng bag, sapatos, alahas. At hindi nga siya makapaniwala dahil pagbukas niya ng isa pang cabinet, napakaraming lamang devices. May cellphone, may laptop, may tablet. Napakalakas pa ng wifi connection sa bahay na iyon. Kahit saan siya magpunta, puno kung puno, sagad kung sagad. Sinong mag-aakala na sa sulok ng kanyang kwarto, mayroong sariling refrigerator? Kung tutuusin, kahit hindi na nga siya lumabas ng kwarto, ay okay lang. Sasabihin ng iba malamang, wala na nga siyang hahanapin pang iba sa piling ng matandang ito. Ngayon, buo na ang kanyang loob. Panahon na upang ibalik sa kanyang pamilya ang ganti at karamang nararapat sa kanila. Kinabukasan, nagtungo sa swimming pool itong si Sofia. Doon siya ay nagbabad, naligo. After noon, kumain ito. Napakaraming putahe ang pagpipilian. Sa tulong ni Alicia at ng Mayordoma, naging madali ang lahat para sa kanya. Nilibang niya ang kanyang sarili. Napakaraming bagay ang kanyang nasubukan sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mansyon ni Senyor. Ang tumatakbo sa kanyang isipan, ikinasal siya sa matanda. Pero parang pagkatapos ng kasal at nang makauwi nga sila sa tahanan ngayon, hindi na nga niya nakita pa ang matanda. Ang sabi ni Alicia nga sa kanya, nasa isang business meeting nga daw ito. Bandang 6:00 ng hapon, makakauwi na rin yun. Hanggang dumating na nga ang 6:00 ng hapon. Dumating na rin ang matanda. Niyakap si Sofia ng napakahigpit. Itong si Sofia, diring-diri. Ayaw niya sa itsura ng matanda. Ayaw niya sa ugali nito. Ayaw niya sa amoy nito. Kahit pasabihing diring-diri nga ito at ayaw na ayaw niya nga sa matandang ito, pinilit nga niya na ikalma ang kanyang sarili.
Yan, ganyan. Ganyan dapat, Sofia. Bawat kasiyahan ko na ibibigay mo, hayaan mo tatapatan ko ng sapat na halaga. Mamaya, pumasok ka sa aking silid. Maliligo lang ako. I love you. Yan ang sabi ni Senyor. Nung hapon pa lamang inihahanda na nga ni Sofia ang kanyang isipan, ang kanyang katawan. Alam niyang may mangyayari pagsapit ng gabi. Sakit mang tanggapin, subalit ito na ang simula ng mas nakakapandiring buhay niya sa piling ng matandang iyon. Nai-imagine pa nga lamang niya ay para bang nasusuka na nga ito. Hindi lamang dahil sa itsura at amoy ng matandang ito, pero dahil na rin sa hindi naman niya mahal ang lalaking ito. Kahit pilitin man niya, hindi niya pa rin magagawa. Pero wala na nga siyang pagpipilian pa. Yan ang masakit dyan. Inihatid ni Manang Lydia itong si Sofia sa napakalaking kwarto ng matandang iyon. Malawak ang kama. Napakaraming nagkalat na rosas. Napakarami pang antigong gamit sa loob ng kwartong iyon. Lamesa, upuan, cabinet, napakarami. Lahat yun, milyones ang halaga. Ang TV, malasinihan ng laki. Maya-maya pa, lumabas na nga itong si Manang sa kwarto at doon pa lamang, nakaramdam na nga ng takot itong si Sofia dahil pakiramdam nga niya, kahit ang matanda ay nasa sa loob pa ng kanyang banyo, pakiramdam niya, pinapalibutan na nga siya nito. Maya-maya pa, humingi ng alak itong si Sofia. Hindi siya sanay sa mga bagay na iyon, pero ngayon, doon na nga lamang siya kukuha ng lakas ng loob at tibay ng isipan. Habang iniinom nga ni Sofia ang mamahaling alak na iyon, ang matapang na alak na iyon, lalo pa rin siyang ninenerbiyos. Grabe ang kanyang takot. Kung pwede nga lang daw talagang tumakbong palabas, ginawa na nga niya. Kaya lang, nakalak na ang pintuan. Maya-maya pa ay naramdaman na lamang niya na may humahawak sa kanyang bewang. Humahalik sa kanyang likuran, sa kanyang mga balikat. Grabe, kung makahawak sa kanyang braso, walang bitawan. Hanggang sa magsimula na ngang kumilos ang matandang ito kay Sofia. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin makapaniwala itong si Sofia na ang lalaking kauna-unahang makakatikim ng kanyang mga halik ay lalaking hindi man lamang niya iniibig. Inihiga ng matandang ito si Sofia sa kanyang higaan. Sa malambot na kama ngayon, naganap ang isa sa pinaka matinding bangungot sa buhay ni Sofia. Siguro nang dahil sa tama ng alak, hindi na nga alam ni Sofia ang sumunod na nangyari. Basta, nawalan siya ng malay. Nang maalimpungatan itong si Sofia, malalim na nga ang gabi noon. Napakatindi pa rin ng kapit ng matandang ito sa kanyang katawan kahit na kung tutuusin, tulog na nga ito. Palibhasa nga ay maedad na, mabilis na nga itong mapagod. Palibhasa itong si Sofia ay hindi rin sanay sa mga inumin katulad ng alak, agad din itong nakatulog na walan muli ng malay dahil sa sobrang antok at sobrang pagod. Ang huling imaheng kanyang nakita sa kanyang sarili nung gabing iyon ay bakas ng dugo sa kanyang kumot. Lumipas pa ang ilang mga oras, tumirik na ang araw. Paggising nga ni Sofia, wala na ang matanda sa kanyang tabi. Anong kanyang nakita? 1,000,000 piso, cash, nasa tabi ng kanyang higaan. Nang tinawag niya itong si Alicia, ang sabi nga nito, maagang umalis si Senyor patungo sa isang business meeting na naman at saka pupunta sa kanyang opisina. Kahit pasabihing ito ay matanda na, siya pa rin ang namamahala sa halos lahat ng kanyang mga negosyo. Madamot nga ito, hindi niya para iasa ito sa ilang kamag-anak o kung sinong kakilala.
Wala itong gaanong pinagkakatiwalaan, lalo na kapag usapang negosyo o kayamanan. Nagulat na nga lamang si Alicia at si Aling Lydia nang biglang abutan nga silang dalawa ng tig-10,000 piso nitong si Sofia. Hindi naman kasi ganun kahalaga para kay Sofia ang perang iyon. Aanhin daw niya ang napakaraming halaga ng pera kung ang kapalit nito ay ang kanyang kapayapaan at ang kanyang tunay na kaligayahan. Magaling pa, i-share na nga lamang sa totoong nangangailangan. Nung simula, ayaw tanggapin ni Manang, ni Aling Lydia at nitong si Alicia ang pera ngayon. Sila nga daw ay nakokonsensya dahil kung tutuusin, wala nga daw silang nagawa upang kahit papaano ay makaligtas sa bangungot na iyon, ang babaeng si Sofia. Tapos ngayon, aambunan pa sila ng kayamanan, ng pera? Kahit pa sabihing 10,000 lang yan, malaking halaga yun para sa kanila. Kaya lang, kahit anong gawin nga nilang tanggi, sadyang mapilit pa rin si Sofia. Kaya naman, labag man sa kanilang loob, tinanggap nga nila ang pera ngayon. Magmula nga noon, halos manhid na itong si Sofia sa lahat ng mga kababuyang ginagawa sa kanya ni Senyor. Ang kapalit ng lahat ng ngayon, pera. Hanggang sa iyon, nakasanayan na nga nitong si Sofia ang mga ganong pangyayari. Bangungot sa gabi, milyones naman sa umaga. Dahil malimit ngang wala ang matandang ito, dahil palaging pumupunta sa ibang bansa para sa kanyang mga business meeting, itong si Sofia ay buhay reyna nga naman sa mansyong ngayon, sa mansyong pag-aari ng kanyang napangasawa. Ngayon, halos lahat ng bagay na hindi niya nga nagawa nung siya'y bata pa, ngayon niya nga sinusulit. Natuto na nga itong si Sofia na mag-travel kung saan-saan kasama ang kanyang PA at ang kanyang driver. Shopping dito, shopping dyan, bibili ng ganito, bibili ng ganyan. Mahirap mang paniwalaan, pero habang tumatagal, parang nagugustuhan na nga niya ang buhay na meron siya ngayon. Tutal, wala na nga namang talikuran, bakit aarte pa siya ngayon? Siguro hanggang sa ngayon, nandidiri pa rin siya sa kanyang asawa. Pero ang galit, ang puot, ang yamot at inis, parang wala na. Ngayon, lahat ng nais niya, makukuha na nga niya. Pagkain, damit, gadgets, lahat-lahat. Lahat ng magagandang lugar sa Pilipinas, nadayo na nga niya. Malungkot lang kasi mag-isa nga lamang siya. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang PA na si Alicia at ang isang driver. Ilang mga bodyguards. Ay, parang hindi rin siya mag-isa. Pero ewan niya ba, hindi pa rin siya maging maligaya. Kahit malayo na ang kanyang napupuntahan, kahit na minsan hindi niya naisipang dalawin man lamang ang kanyang pamilya. Kaya naman napakalaking gulat niya ng isang araw, dumating ang kanyang mga bisitang ito. Ang kanyang mga magulang, kasama pa ang kanyang mga kapatid. Oh, anak, miss ka na namin. Kamusta ka na? Halos hindi na nga kita makilala. Anak, bakit hindi ka man lamang bumibisita sa atin sa... Ano? Anak naman, hindi mo ba ako nakikilala? Ako to, ang nanay mo. Anak, mukhang napakaganda ng kalagayan mo rito. Mabuti ka pa anak, alam mo. Ay, nakakainggit ka. Habang nagpapakarayna ka dito, hirap na hirap kami sa buhay. Ang mga pamangkin mo, hindi man lang makapag-aral ng dire-diretsyo. Ang iyong ama, may karamdaman pa rin hanggang sa ngayon. At ako meron na ring iniinda. Anak, miss na miss ka na namin. Alicia! 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 Asan ba yun? Manang! Manang Lydia! Bakit yung hinayaang makapasok ang mga yan dito? Kung ganoon, pakitawagan po mga gwardya. Please lang pakibilisan. Hindi nyo ba naisip?
Hindi lahat ng taong magpapakilala bilang pamilya ko, papapasukin nyo rito. Tanungin nyo muna ako kung gusto ko silang makita, hindi yung ganito. Alicia! Alicia! Kanina pa kitang tinatawag. Nasaan ang mga gwardya? Parating na? O siya, sige. Palabasin niyo ang mga yan dito. Kumain ka na ba? Kayo po, Manang Lydia. Kumain na po kayo? Sabayan niyo na po ako. Yan ang sabi ni Sofia sa kanyang mga tauhan. Ni hindi man lamang lumilingon sa kanyang mga magulang. Biglang sumigaw ang kanyang ama. Ang sabi nga nito, "Anak! Ano, bitawan niyo nga ako. Anak ko ang dalagang iyan." Sofia, anong ibig sabihin nito? Anak, ano ka ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ako ang iyong ama. Pamilya mo kami. Bakit ganyan ka makapagsalita? Parang hindi mo kami kilala. Ano? Hindi mo kami kilala? Talaga namang napakabastos mo na. Nagbago ka na. Napakayabang mo na. Yan ang sigaw ng kanyang ama. Hindi na nga nakapagsalita pa ang kanyang mga kapatid dahil dumating na ang mga gwardya. Dalian silang pinalabas ng mansyon habang paakyat na nga ng hagdanan itong si Sofia. Ngayon, pakamot-kamot ng ulo itong mga kapatid ni Sofia. Ganun din ang kanyang mga magulang. Bakit daw napakabilis magbago ng ugali nitong si Sofia? Samantalang kung tutuusin, mag-iisang taon pa nga lamang mula nang ito'y makasal sa kanyang asawa ngayon. Lumipas pa ang ilang mga oras, umuwi na nga ng mansyon itong si Senyor Alfredo. Kinausap niya ang kanyang napangasawang si Sofia at tinanong kung anong ginagawa ng kanyang pamilya dito sa kanyang mansyon kaninang umaga. Walang sinabing kahit na ano itong si Sofia. Dahan-dahan lamang siyang lumapit sa kanyang asawa. Inilagay niya ang kanyang mga braso sa balikat nito at dahan-dahang hinalikan ang kanyang pisngi. Habang humahalik ito sa pisngi ng matanda, bumubulong ito at sinasabi nga niya, huwag na huwag bibigyan kahit piso ang kanyang pamilya. Kung hindi, magtatampo raw ito. Napakabilis ng tugon ng matanda, parang nauulol. Masusunod, kamahalan. Yan ang sabi ni Senyor Alfredo. Sino ba naman ang hindi susunod? Napakaganda ng kanyang asawang si Sofia. Makinis, maganda, mahaba ang buhok. Kahali-hali na nga naman talaga. Napakabango at saktong bagong ligo pa. Kasabay na binago ng kanyang buhay ang kanyang buong pagkatao. Lumipas pa ang ilang mga taon, nanganak ng isang batang lalaki, itong si Sofia. Dahil dito, mas lalong lumigaya ang puso ng matandang kanyang asawa. Halos sambahin niya itong si Sofia. Habang paganda ng paganda ang kanyang buhay, nabalitaan niya na pahirap naman ang pahirap ng lubusan ang kanyang mga magulang. E paano hindi? Inubos nila sa luho ang lahat ng perang iniwan nga sa kanila ng matanda. At ang kanilang buong akala ay makakapang-uto muli sila. Diyan naman sila nagkakamali. Ang mga magulang ni Sofia, walang mga trabaho. Ang kanyang mga kapatid, walang regular na pinapasukan. Parakit-rakit lang. Ang kanyang mga kapatid, sige ang chat at voice message doon sa kanyang Facebook account. Lahat yan ay walang halaga dahil pagka-block niya, wala na. Ang kanyang ate, aba, may pagtawag pa sa kanilang telepono. Hinahanap daw siya. Aba, itong kanyang inay matindi, may pagsulat pa. Liham, ika nga. Sa isang linggo, halos 5 beses kung sumulat ang kanyang ina. Lahat yun, halos pare-pareho lamang ng ibig sabihin. Iba-iba man ang salita, isa lamang ang kanilang kailangan. Pera. Simula pa lamang pala, yun na ang plano ng kanyang mga magulang. Ang ibayad siya sa utang at sa huli ay gagatasan.
Malas nga lang nila dahil para kay Sofia, hangin na lamang ang mga iyon. Maramdaman man, kahit na kailan, hindi na nga niya balak makita. Hindi na nga niya kinikilala pa ang kanyang pamilya. Lumipas ang halos 5 linggo, isang nakakalungkot o mas tamang sabihing magandang balita para kay Sofia ang dumating. Nag-crash ang eroplanong sinasakyan ni Senyor. Habang pauwi ito galing bansang Amerika. Siyempre, nakakalungkot din naman dahil napakasaklap ng balita ngayon. Naging masakit din para kay Sofia ang balita ngayon dahil maaaring hindi niya nga iniibig o minamahal ang matandang ito. Siya pa rin ang talaga namang bumago ng kanyang buhay. Nang makita niya ang bangkay ng matanda, hindi na nga ito halos makilala. Ngayong patay na ang matandang asawa nga ni Sofia, halos magpiesta ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga magulang. Isipin ninyo, hinintay nga lamang matapos ang burol at ang libing. Kinabukasan, agad silang nagbalikan sa mansyon. Isang araw, hinarang nga nila ang kotse ni Sofia at sinabing tapos na nga raw ang kanilang paghihirap. Mayaman na nga sila. Anak, lumabas ka dyan. Mayaman na tayo. Matagal na naming hinihintay ang pagpanaw ng matandang yan. At ngayon, natupad na ang aming panalangin. Anak, mayaman na tayo. Wika ng ama ni Sofia. Bahagyang ibinaba ni Sofia ang kanyang bintana. Makinig kayong mabuti. Ito na ang kahuli-hulihang pagkakataong makikita ko ang mga pagmukha ninyo. Sa susunod na malaman ko na kayong mga tao kayo ay nakaaligid sa tahanan ko, ipapakulong ko kayong lahat. Tandaan nyo, wala kayong anak dito at hindi kayo ang mga magulang ko. Nais nyong magkapera? Magtrabaho kayo. Malakas pa ang inyong mga katawan. Marami ka namang anak, hindi ba? Bakit hindi mo sila asahan? Kayo? May sakit? May iniindang karamdaman? Kalokohan yan. Bakit? Akala nyo ba hindi ko alam? Mula noon hanggang ngayon, wala ka naman talagang karamdaman, di ba? Pumayag ka lamang sa storyang binubuo ni inay. Kasi takot ka sa kanya. Di ba? Hindi ako hunghang. Hindi ako tanga. Takot ka sa asawa mo. Kaya kahit anong sabihin niya, umuoo ka. Kahit akong tutuusin, tinatapakan na nga niya ang pagkatao mo at ang pagkalalaki mo. Okay lang sa'yo. Samantalang hindi mo naman siya mahal. Aminin mo na yung totoo. Ilang taon na nakakalipas. Akala mo hindi ko alam? May babae ka, hindi ba? Ano? Nagulat ka. Dahil alam ko na. Hindi ako ignorante. Hindi ako inosente. Maraming bagay tungkol sa buhay ninyong alam ko na. Bago pa man mangyari ang lahat ng kalokohang ito. Pero lahat yun, inilihim ko. Dahil mahal ko kayo. Mahal ko ang pamilya ko. Pero magmula nung araw na ibinenta niyo ako, kinalimutan ko na ang mga bagay na yon. Kaya please lang, wag na kayong magpakitang muli. Dahil kung hindi ko na ipepreno ang kotseng ito. Yan ang pabulong, ngunit matibay ang loob na sabi ni Sofia habang hawak niya ang kamay ng kanyang anak na nasa kanyang tabihan. Na hindi man lamang pinansin ng kanyang sariling ama. Paanong hindi? Ang kanyang pamilya naman talaga ay after lamang sa kanyang kayamanan. Upang malimutan nga niya ang lahat ng bangungot na bitbit sa kanya ng buhay na ito, lumipat na lang muna siya ng bahay kasama ang kanyang anak at ang kanyang mga alalay. Doon sa Baguio City, bumili nga ito ng isang napakalaking property.
Kasama si Alicia, si Aling Lydia at ilang mga gwardya, maging ang kanilang mga pamilya. Isinama niya doon sa Baguio City. Nakakatuwa dahil naisipan ni Sofia na upang magamit niya ng tama ang lahat ng perang ngayon ay nakalaan para sa kanya, gagamitin niya ito upang baguhin din ang buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nagpatayo ng mga negosyo itong si Sofia gamit ang perang iniwan sa kanya ng matanda. Ang mga negosyong iyon, pinatauhan niya sa mga asawa ng kanyang mga trabahador. At ang anak ng mga ito, binigyan niya ng mga scholarship hanggang kolehiyo. Isipin ninyo, malaking halaga ng pera ang kanyang ginamit pero halos parang hindi man lamang nabawasan ang kayamanan nga nitong si Sofia ngayon. Karamihan sa mga pag-aari nga ng matanda, inilagak niya sa iba't ibang mga bangko. Nag-donate pa nga ito ng malaking halaga ng pera sa mga charity. Ang nais kasing mangyari nga ni Sofia, wala ng anak ang muling maibenta ng dahil lamang sa kahirapan. Wala ng pamilyang masira ng dahil lamang sa pera. At dahil sa mabuti nga naman ginagamit itong si Sofia ang perang iniwan sa kanya ng kanyang asawang si Senyor Alfredo, walang galit sa kanya o walang sama ng loob sa kanya ang ilang mga kamag-anak nga nito. Marami pa sa mga negosyong pag-aari nga ni Senyor Alfredo ang hindi naman niya talaga gamay. Kaya naman ipinagkatiwala niya ang ilan sa mga ito sa mga talagang nakakaalam. Sa mga miyembro ng kumpanyang iyon. Board of Directors? Yan din kasi talaga ang payo ng ilang mga abogado nga sa kanya. Dahil ang sabi nga nila, kung dito nga ipapakontrol kay Sofia ang mga bagay na iyon, baka mag-fail lamang ito bilang isang leader. Habang hindi pa nga raw siya handa na i-manage ang mga kumpanyang iyon, sa iba muna nga niya ipapaasikaso. Sa dami ng mga pag-aaring iyon, nako, kahit hanggang kaapu-apuhan, siguradong aasenso ang buhay. Siguradong hindi na nga makakatikim ng kahirapan. Lahat ng karunungan na ibinigay sa kanya ng buhay, handa siyang ituro sa kanyang uniko iho. Alam niya sa kanyang sarili na hanggang sa ngayon, malaki pa rin ang kanyang galit sa kanyang tunay na pamilya, sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kapatid. Sa tagal ba naman ng panahon, imposibleng hindi na nga siya makamove on. Pero alam niyo ba, ang pumipigil sa kanya na tuluyang makalimot ay ang katotohanan hanggang sa ngayon, sinisiraan pa rin siya ng sariling mga kapatid niya sa mga tao. At ang sariling mga magulang, tila ba hindi pa rin nga natututo. Tutal, mulat sa pool naman talaga, hindi niya nga naramdaman na minahal siya ng kanyang pamilya. Ano pa nga bang kakaiba ngayon? Lahat ng pagmamahal na ipinagdamot sa kanya ng kanyang pamilya ay ibubuhos niya ngayon sa kanyang nag-iisang anak. At doon sa Baguio City, ipinagpatuloy ng mag-ina ang kanilang buhay. Tama ka, maaaring hindi kasing simple ng buhay ng iba ang kanilang buhay ngayon. Subalit ginagawa ng mag-inang ito ang lahat ng kanilang makakaya upang hindi nga sila lamunin ng pera at ng sistema. Sana'y maging aral ang istoryang ito sa ating lahat. Huwag gawing Diyos ang salapi. Huwag nating sambahin ang pera at palamuti. Ikaw, anong aral ba ang napulot mo sa storyang ito? Share mo na. Kwento mo na. O, habang tinatype mo ang sagot mo sa comment box, shout out muna. Shout out Miss Estelita Reyes, Virgie Verhelda Dios at Yolinda Castillo. Sa inyo rin po Miss Erlinda Claveria at Merleline, Shirley Gayanelo, Lourdes Woton at Celestina Sigua. Hello, Alfredo Sigua at Emelisa Tominaga. Hello, Grace Conan, Romila Hernandez, Angelina Samia, Agustina Aniceto, Merced Pineda, Lily C. Acad,
At sa inyo rin po, Miss Jocelyn Manalo. More stories to come kaya naman, wait lang. See you again next time. This is Vonnie Malia TV. Paalam!